Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Gilbert Donan Ansero, sabi niya, Brad, Katoliko po ako. Tanong ko, Brad, bakit po ba pinayagan, nawala, wait lang ha, bakit po ba pinayagan sa ibang bansa ang same-sex marriage tulad ng Spain po? Salamat, God bless po. Okay, Brother Angel, pakisagot. Bakit daw pinayagan sa ibang bansa ang same-sex marriage? Malay ko sa kanila. Bansa nila yon, kapatid, no? Iisa lang na maibig sabihin nun, no? Hindi sila sumusunod sa simbahan at sa Biblia. So, sa utos ng Diyos, wala silang pakialam. Hindi lang naman Spain, bro. Halos lahat. Alam niyo po ba, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, halos lahat ng bansa at ngayon, yung divorce, bawal ng simbahan at ng Biblia. Pero alam niyo po ba na the only country na walang divorce, one country, we have at least 200 plus na country sa buong mundo. Iisa country na lang walang divorce, Pilipinas. See? So, pagdating sa same-sex marriage, napakarami na yan. US, sa Amerika, Europe, puro same-sex marriage. Bakit? Maraming pasaway talaga sa mundo, kaya kung konti maliligtas So dahil pasaway sila sa turo ng simbahan at turo ng Diyos sa Biblia, kapatid. Yun po yung dahilan. Okay, sabi niya, matagal na po gusto ko itanong yan, Brad, kasi kahit anong pagsasaliksi ko, wala akong nakitang rason po para payagan ang same-sex marriage po, Brad. May kumpare kasi ako, tapos kapatid niya na lalaki ikinasal doon sa Spain, same-sex marriage po ang kasal nila. Sana may explanation po, Brad. Kaya nga napupunta doon sa ibang bansa kasi bawal sa Pilipinas. Ano man ang reason ng Spain, ay yun ay pagsalungat sa rin sa kautusan ng Panginoon. Okay, Mike Moore, good evening. Good evening po. Ang last na magtatanong. Okay po. So, yung tanong ko lang po sa inyo ay yung meron nagpapatanong sa akin na kasama ko sa trabaho kasi meron siyang sakit na erectile dysfunction, dysfunction po, yung hindi tinatayuan. Sabi niya, pinapatanong niya sa akin kung kasalanan daw ba na maghanap siya ng gamot or take siya ng mga gamot para masolusyonan yung kanyang problema po. Okay, Brother Angel? Naku, kakaiba yung tanong mo, kapatid, no? Pero yung it's a sign of disease or sickness, no? Health problem siya, kapatid. Ngayon, walang problema, of course, no? Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Gusto niya, at lalo na templo tayo ng Diyos, no? Kung yun ay gagamitin niya, halimbawa, gusto niya magpagamot at natural, wala naman nasasaad sa simbahan o Biblia na bawal magpagamot, no? So, una-una, doon pa lang, okay lang yun, natural. Gusto mo maging normal ang pakaramdam na bilang lalaki. But, tandaan po natin, no, baka pag nagamot na yon, kung saan niya gagamitin, no? The problem is so gamitin niya yon, tandaan natin, no, bakit bawal nga, baka yung mga tao, no, lalo na ngayon,
billion ng taong hindi nakakaalam ng mga kasalanan, yung bang contraception, masturbation, siguro niisip, paano maging kasalanan yan? Mortal sin pa nga, no? Nakakaano talaga, pero it's a commandment, and it is church teachings. So, lahat nga yata ng tao ngayon gumagamit ng contraception, lahat ng tao nag-masturbation, tapos lahat ng tao nag-premarital sex halos, no? So, mas maraming gumagawa niyan. So, bakit natin lagi sinasabi rito? Kasi ito po yung rason ng simbahan. Talaga mahirap siya. Kung mahirap bilang tao, gusto mo sino, di ba? So, ang sabi nga yung mga bawal, masarap ang bawal, sabi nga. Bakit nga naman, no? Bakit bawal yon yung basta-basta maglabas ka ng similya ng lalaki o babae? Ito po yung sagot ng simbahan. Okay, bakit bawal contraception? Para ka nag-a-abort na yon, no? Indirectly, na-abort mo yung sperm at saka yung egg cell. Bakit masturbation bawal? Ganun din po yun. Why? No, yung pong natural, no? Ang natural law of God, kahit noon pa, yung semilya ng lalaki at babae, just for procreation. Ibig sabihin, Creation. Yes, para sa ano lang, para mag-create ng tao, hindi yung para sa pleasure. Okay, two things, ha? Bawal siyang gamitin sa pleasure kasi talaga. Well, may kasamang pleasure yon inside of marriage. Yan. And yung contraception naman, kasi magiging pleasure na lang yon. Wala nang procreation para mas maintindihan ng maraming tao ngayon nakikinig, no? Talagang kailangan tigil talaga, bagay. Kung kayang pigilan ni Father, kung kayang pigilan ng mga monghe, kung kayang pigilan ng mga madre, kakayanin natin, no? At least may chance pa tayo. Halimbawa, yung calendar method naman pwede, no? Para naman may chance, baka nang sabihin, totaling wala. Meron po, calendar method pwede. Pero yung masturbation, lalo na within the marriage, bawal pa rin yun. So yung tanong mo, may kasakitan yun yung nag-dysfunction na. Pero kung nasa tama siyang kasal o Catholic Church and then gusto niya magka-baby is not just for pleasure lang. Although yung having a baby, making love with your loved one, that's blessed. That's blessings po yun. That's grace from God na that's a gift from God, yung sex talaga. Pero you do it in the right way. Kung gawin niya yun in the right way, sa tunay niyang asawa, kasal sa tunay na simbahan, wala tayong nakikitang kasalanan doon, kapatid, kasi mag-procreate sila. Pero, kung nakikinig ka ngayon, sino man yan, kung, baka pwede mo i-forward to sa kanya, i-replay. Kapatid, kapag yan, ginamot mo at ginamit mo, so, kailangan gamitin talaga yung kasakitan, lahat ng dysfunctions, lahat ng ang Diyos gusto niya nasa kaayusan, gusto niya gumaling tayo sa lahat, no? Pero once na gumaling tayo, gamitin natin yon for the glory of God, kapatid. Apo, gusto lang kasi niya magkaanak po talaga. And that's that's a good idea. That's a good reason. That's the best reason, kapatid. So, walang problema doon. Wala tayong nakikita kasalanan doon, kapatid. Basta, do it because of procreation. Okay. Pwede pa isa po? Sige po, kapatid, last. Okay. Yung naman, in relation naman po sa sa mga lumalabas ngayon na mga gamot na halimbawa sa mga lalaki daw na medyo maliit daw yung pag-ari, tapos nagkakaroon sila ng problema ng kanilang mga misis dahil hindi daw nasa-satisfied yung mga misis. So, is it a sin to seek or to na magkaroon po ng enlargement sa kanilang ari to prevent yung masira daw yung kanilang sexual relationship sa kanilang asawa or sa kanilang partner po? Medyo yung mga tanong mo, ha? Medyo sensitive lahat ng mga tanong mo. Sabi ko sa inyo mahirap ang tanong pag Katoliko nagtatanong. Oo, pag Katoliko nagtatanong, tsaka kung ano tinatanong ng mga kung ano. May mga enlargement
Ang tanong dito, ba't kailangan mo ng enlargement kung mahal mo naman siya, tama? Opo, kasi ang tinatanong nila, brother, Walang connection ano, yung gaano man ang size nun, bro. Importante yung 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 love with each other at saka yung procreation. And for me, it's a question of why you need ganito kalaki. Why? That's just a pleasure, bro. Di ba? So, that's just a pleasure and that's just too much for kasi sa akin lang but of course church teachings walang ganon, wala naman tayong mababasa pero logically kung talagang natural at saka yung pagkaling sa pag-ibig talaga no with God's love na binigyan talagang nila lang tayo para mag-procreate. Those things are not sa akin lang they're basic lang yun na bakit mo kailangan yun at wala pang ang alam ko bro wala pang gamot na totoong ganun na lang yun no business lang yan pero Angel. yes bro. Ika nga love endures no so yeah. Kahit paano size doesn't matter. Size doesn't matter dapat kung talaga love mo. Kasi pero love kung endures. ikaw ay seeking pleasure lang, makamundo kang babae, at gusto mo ganito, makamundo ka, makasalanan ka, you seek for that, that's different thing, no? But isa if you siguro, love someone, Angel, yes. Isa siguro sa dapat tingnan si St. Joseph. Hindi nga sila grabe si St. Joseph, kapatid, grabe ang pagpigil. Hindi nga niya ginalaw ang Inang Biring Maria eh. So, nasira ba ang kanilang relasyon? Hindi. Dahil nag-asawa sila in accordance to the will of God. So, dapat ganun din tayong mga tao, no? Na hindi man tayo ganun kabanal, pero dapat kung yung pinagkaisahan binigay ng Diyos. Binigay ng Diyos sa'yo. Hello. Kung ano man binigay ng Diyos ka mo, yun na yun. Kung talagang maka-Diyos siya, kung talagang mahal ka ng asawa mo, it doesn't matter, alam mo, yung kakainom nyo ng ganon, katulad ng mga sinabi mo una, pangalawa, baka sa kakainom nyo ng ganon, baka magkaroon ka ng health problems mas malala. No? So, sinasabi ko na nga po sa kanila yun. Yes. Ayaw makinig. Because you don't even know they're not approved by the FDA. Lahat ng gamot, pag hindi approved ng FDA, delikado yan. Yung mga nakikita nyo sa ay pampalaki, pampaganito, ay naku. Kaya ako na magsasabi sa inyo, baka yan pa lalong gagrabe sitwasyon. So, just satisfy what you have, what God given to you, kapatid. Yun ang ma-advise natin, kapatid. Kaya nga sinabi ko na rin po sa kanila, ayaw talaga naman. Well, yes. Nasa sa kanila na yun. Yes. Ipag-pray na lang natin na sana maliwanagan sila. Not everything is about sex, not everything is about money, and hindi lahat nabubuhay sa tinapay, sabi nga ni Jesus, no? Hindi lahat nabubuhay diyan puro sex, kaya yung iba pinili ng So, mas doon tayo doon sa kalulwalhatian ng Diyos na ikalulugod ng Diyos na gagawin natin dahil darating ang araw, yun din naman ipagsusulit natin. Ikaw ba ay sumunod sa kautusan ng Diyos? Yun po, kapatid. Okay po, salamat. Salamat sa Diyos. Salamat po. Okay, thank you sa iyo, brother. Sino nga yun? Brother Mike Moore, no? Maraming salamat sa iyong katanungan. And then, si Ate Edna, nag-raise hand. Ate Edna? Okay. Tanong Katoliko din daw to. Ganito. Since ang kasal sa civil ay hindi po katanggap-tanggap sa inang simbahan as married. So, in short, sinasabi po na live-in po yan sila. Pag po ba kasal sa huwes, nagkakasala ba daw po siya ng adultery sa Diyos? Brother Angel?
Yes, yung pong matagal na natin po inano yan, wala ba live-in or civil marriage are public sinners pa rin. Why? Hindi sacraments yung ano nila yung sa West kapatid. Of course, that's adultery. Means it's not adultery, fornication pa rin. Falls siya sa fornication. Kasi yung adultery actually yung kukunin mo yung asawa ng iba, no? O yung may asawa ka naman makikipapid ka sa iba. But yung outside, hindi kayo kasal pareho. So far, hindi kayo kasal sa simbahan, hindi pa kayo kasal sa Diyos. Kung nakikinig ka ngayon, sa catechism sa marriage natin, kapatid, both live-in or civil marriage are public sinners talaga. So, that's mortal sin against the church teachings, the church law, God's law, kapatid. So, hindi ka nga pwede mag-confession, hindi ka bibigyan ng absolution. Hindi ka pwede mag-communion. So, bakit nagtataka ako? Ba't mag-uwes kayo? Nandiyan naman ang simbahan. Gagastos ka rin. Magkakasala ka pa. Pareho lang naman yun eh. Pag kinasal ka sa simbahan, ipo-forward din sa PSA yan. Sa mayor to PSA. Yung sa civil, ipo-forward din sa diretso sa PSA yan. But, illegal sa Diyos. It's not moral. So hindi lahat hindi lahat ng tama sa tao ay tama sa Diyos kasi sa gobyerno lang 'yon. So hindi lahat ng legal moral, sabi nga, 'di ba? Pero lahat ng moral ay legal sa Diyos 'yan. 'Yun yung diretso na sa simbahan kasi gagastos din kayo eh. Sabi ko nga sa pamangkin ko gumastos daw siya ng 100,000 sa civil. Sabi ko, ay Diyos ko, sabi ko, sinayang mo pera mo, nagkakasala pa kayo ngayon. So, bakit lalo na ngayon sa tradisyon natin, magkatabi yan eh. Simbahan at saka lagi, 'di ba? Sa harap ng simbahan yung munisipyo. Kung mapapansin niyo sa lugar natin, lahat po tayo sa Pilipinas, pagka may simbahan, ang kaharap ng munisipyo. So, City Hall. So, ba't nandiyan na simbahan? Ba't sa City Hall ka pupunta? Gagastos ka rin. Magkakasala ka pa. Ganon din ang proseso nun. Ang problema, hindi ka pa para sa Diyos doon, kapatid. So, yun po, of course, that's a mortal sin po sa church teaching natin about marriage, kapatid. Brother Angel, ganito po kasi yun. Kasal sa huwes, tapos may ibang, kumbaga, kasal sa huwes, nagkahiwalay, tapos may kanya-kanya na silang partner uli. So, ang tanong doon, given na may mortal sin kasi kasal sila sa huwes, then nagkaroon ng other partner. Ang pinakang tanong is may kasala ng adultery ba sa Diyos na hindi naman sila counted as kasal sa church in civil. Sandali lang po. Yung pangalawa niyang kasama, hindi sila kasal sa pari din lalo. Wala rin. Hindi ganun din. Bali, 2 times din. Parang ganon. Di ganun din po. Ayun nga po, ang tanong is, adultery bang kasalanan yung ginawa na pangalawang ka-live-in? Kasi... But they're both mortal sin. No, fornication. Yung parehong fornication lang. Ano ba yung fornication? Sex between unmarried men and women. So, pareho lang naman yon. Yung ginawa nyo before, because it's just a civil, it's not a sacrament, it's not from the church, it's not church wedding or Christian wedding. So, wala pa rin yun. Tapos, pag ngayon sa pangalawa, ganun din. Pareho lang naman ang live-in at civil marriage sa simbahan, kapatid. Kahit saan mo tingnan yon, fornication yon. Iba naman yung adultery. Kung siya, halimbawa yun dati, Catholic Church married talaga yon, nag-adultery siya ngayon sa kabila kasi totoong marriage. So, parehong hindi totoo eh. Civil lang. They're both just fornication, magfa-fall doon sa unmarried men na having sex outside marriage. Fornication po. Yes, it's still a mortal sin. Magkaiba lang yung pangalan, adultery. Adultery kasi when you're committing, when your husband or yung married couple in church, committing adultery with someone. Nasa church ka, inside the church marriage po yun. Yun ang pagkakaiba nun. Yung fornication, pareho naman yung nangyari po sa kanila eh.
civil lang siya dati, fornication. Ngayon may kalibin siya, fornication pa rin, kapatid. Pero pareho lang ng ano yun, ng adultery halos. ng mortal or grave sin na tinatawag. Pero magkaiba lang yung pangalan sa ayon sa church natin. Pero still they're both mortal sin. You cannot receive communion, kapatid, no, unless at mahirap dito pag gusto niyo yung pangalawa, pag gusto magpakasal sa batas ng simba ng gobyerno, civil yan eh. Kailangan niyo ma-annulled bago kayo makapag church wedding. Annulled muna yan. So mahirap na proseso yan, lalo na yung mga nagsisivil. Tapos biglang maghihiwalay, civil na lang kasi walang divorce sa atin. Mas mahirap na sitwasyon po yun. Bakit? Kasi kailangan mong i-annulled yun. Hindi ka basta-basta may huwes ka, civil ka, tapos lumipat ka sa ibang lalaki o babae, tapos gusto magpakasal sa church, hindi po ganun kadali yun. Kasi hahanapan ka ng singleness. Makikita married ka, ipapa-annulled mo pa yun ngayon. So, mahirap ang sitwasyon na ganun, kapatid. Kaya nga lagi kong payo sa mga tao, please go to church na agad-agad. So, yung tanong nyo po, pareho po. Nagkaiba lang ang pangalan. Fornication dun sa walang kasal, yung adultery dapat church wedding, pero they're both fornication lang po, kapatid. They're both mortal sin. She said na? Okay po, Brother Angel, marami pong salamat. Brother Jando, may message ako sa'yo. Meron. Sa Diyos. Meron ba? Okay. Okay, so alas 10:12 na at kailangan na po natin na magpahinga. Sa mga hindi po nakapagtanong sa live natin, pwede po tayo bukas ng gabi, balik po tayo. Walang pumasok ngayon na nakipagsubukan. Sana meron. No? Ano to? Rosemary Villanisa, bawal yan kasal sa lalaki. Sa lalaki yan ay mga follower ni Satanas. Talagang follower ni Satanas yan. Yung merong may akong nabalitaan dati, maraming bishop sa Germany tinanggal ni Pope Francis kasi iginigit nilang same-sex marriage. Talagang bawal yun. Okay, so hanggang dito na lamang po tayo at tayo mag-closing prayer na. So sa lahat ng mga nanonood dyan, pasalamat muna tayo. Brother Aljan, ikaw muna mauna. Brother Aljan, good evening. Ay, nawala pala si Brother Aljan. Brother Junre, ikaw una. Pasalamat, Brother Junre. Ano pa si Brother Junre? Wala na rin. Okay, mukhang Brother Junre. Ay, ikaw na lang. Nawala. Kinausap siya ng boss niya ata. Yes, maganda. Salamat na lang tayo, bro, dahil alas 11:14 na sa oras mo. Okay. So, yun, no? Salamat, no, sa Diyos, sa lahat, sa mga partisipante, sa mga nagtanong, at salamat sa mga naliwanagan sa sagot namin, no? Again, hindi po kami maisteryo, Sumasagot lang po kami base sa aming mga natutunan na hindi naman po taliwas sa katuruan ng simbahan. So God bless po sa ating lahat. Pero Junior, may tanong ako. Yes, bro. Hindi ba sila magtataka sa'yo dyan nung sasalita ka ikaw lang mag-isa? Sinasabihan na nga akong napapaliw Kasi minsan, hindi ko maiwasan, yung kamay ko nagsa-sign language din habang nagsasalita. Yung nadadala ako sa salita ko ba? Inanuan ako, sinisinyasan ako na napapaliw na raw. Ako, ganyan din ako dati. Nung ako'y nagpo-practice mag-Tagalog, ako'y nakaharap sa puno ng mangga. Sabi ni Marile, natopak na siya dyan do. Kinakausap na yung mangga. Yan ang mahirap. Ako rin, bro, nasa charismatic ako, magpiprix ako, no? Ako magtotok ako, so nakaharap ako sa salamin. Sabi ni
Ano nangyayari sa'yo? Ano ba naman to? Sabi ni Mrs. Nagsasalita daw ako mag-isa kasi minsan yung memory, yung minimemorize mo lahat ang gusto kasi memorize ko halos no, yung mga talata, yung mga tapos sasabihin ko. Usually, ang ginagawa ko rin, ano ko, ina-actionan ko, tsaka yung bibig. Tapos nakita ko ni Sis Dory mo, ni Mrs. sabi niya, anong ginagawa mo? Wala. Alam na niya yun. Later on, alam niya, hindi na ako tinanong. Nung una tinatanong ako, sabi niya, ano ba itong naku? Ganyan talaga. Ganyan talaga ang buhay, mga ngaral. Ganyan din ako, bro Angel. I feel you. Okay, Brother Angel, ikaw naman ang magpasalamat.